Sa isang mundo kung saan ang banta ng digmaan at tensyon sa rehiyon ay patuloy na lumalala, ang Pilipinas ay hindi lamang nagmamasid, ito ay kumikilos. Sa ilalim ng mabilis na pag-unlad ng mga makabagong sistema ng armas, ang Typhoon Missile System ay sumasailalim sa isang bagong era ng depensa para sa bansa. Isang missile system na may kakayahang maglunsad ng mga missile na hindi umaasa sa air superiority. Ito ay nagdadala ng hindi matatawarang lakas at teknolohiya. Ano ang ibig sabihin ng Typhoon para sa Pilipinas? Isang proteksyon laban sa mga o isang mensahe na ang bansa ay handa na magtaguyod at magtanggol ng kanyang teritoryo. Samahan niyo kami sa isang masusing pagtalakay kung paano ang Typhoon Missile System ay hindi lamang isang hakbang para sa modernisasyon ng militar, kundi isang mahalagang piraso ng laban ng Pilipinas sa mga hinaharap na panganib. Sa kabila ng pagiging bagong weapon system, ang Typhoon launcher ng US Army ay agad naging sentro ng isang malawakang krisis sa geopolitics. Hindi pa man ito nagagamit ng operational, nagdulot na ito ng tensyon sa mga pandaigdigang relasyon. Noong Abril 2024, ipinadala ang mga launcher na ito sa Luzon sa Pilipinas bilang bahagi ng taunang balikatan Joint Military Exercise kasama ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang deployment na ito ang unang pagsubok upang masuri ang kakayahan ng Typhoon launcher sa aktwal na operasyon. Ngunit higit pa rito, tila ito ay simbolo ng pagbabago sa estratehiya ng militar ng US upang kontrahin ang lumalakas na presensya ng Russia at China. Ang pagpapadala ng mga Typhoon launcher sa Pilipinas ay hindi simpleng logistical feat. Mula sa Joint Base Lewis McChord, nilipad ang mga ito ng 8,000 milya sakay ang C-17 aircraft. Layunin ng deployment na ito na makita kung paano magpe-perform ang mga launcher sa isang mahalumigmig na tropical na kapaligiran, malayo sa tuyong disyerto ng Nevada kung saan karaniwang isinasagawa ang mga pagsubok. Ngunit ang tunay na kaguluhan ay nagsimula matapos ang pagsasanay. Sa halip na iuwi, iniwan ng US military ang mga launcher sa Pilipinas, isang hakbang na nagdulot ng malalim na kontrobersya. Hindi bang karaniwan ang ideya ng aksidenteng pag-iwan ng isang multibilyong dolyar na weapon system? Ngunit ang pagkakaroon ng Typhoon launcher sa Pilipinas ay nagdulot ng alarma sa China. Ang advanced na teknolohiyang ito ay nakikitang banta sa balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng kawalan ng aktwal na paggamit, naging simbolo ito ng paglaki ng tensyon. Ayon sa Chinese Defense Minister na si Dong Jun, ang deployment ng Typhoon launcher ay malubhang nakasisira sa regional security. Sa kabilang banda, iginiit ng Pilipinas na ang agresibong aksyon ng China tulad ng harassment sa mga Pilipinong mangingisda ang totoong banta sa seguridad sa rehiyon. Noong Hulyo 2024, inanunsyo ng Estados Unidos na iuuwi na ang Typhoon launcher mula sa Pilipinas. Ngunit noong Setyembre ng parehong taon, isang revelasyon ang nagpatunay na naroroon pa rin ang mga launcher sa hilagang bahagi ng bansa malapit sa China. Sa mga satellite image mula sa Planet Labs, malinaw na makikita ang mga launcher sa Liang International Airport. Ang ganitong deployment ay bahagi ng estratehiya ng US sa Asia upang tiyaking handa ang kanilang mga sistema bago pa man magsimula ang anumang labanan. Ayon sa isang mataas na opisyal na nakapanayam ng Reuters, ang layunin ng pagkakaroon ng Typhoon launcher sa Pilipinas ay upang magdulot ng pagkabalisa sa kampo ng China. Kung kailanman ito aalisin, ito ay dahil natupad na ang layunin. Gusto naming hindi sila makatulog sa gabi. Aniya, ang deployment na ito ay maaaring isang hakbang upang pigilan ang agresibong mga aksyon ng China laban sa mga Pilipino. Naging interesado rin ang gobyerno ng Pilipinas na bilhin ang mga Typhoon launcher upang palakasin ang sariling depensa. Ang Typhoon launcher ay isang makabagong weapon system na may kakayahang tumama sa layong 500 hanggang 1,800 kilometro, sapat na upang maabot ang mainland China o ang Taiwan Strait mula sa Pilipinas. Bawat battery ng Typhoon ay mayroong 16 na rounds na kombinasyon ng Tomahawk at SM-6 missiles. Ginagawa itong isang versatile na armas. Ayon kay US Secretary of the Army Christine Wormuth, pinag-aaralan din ng Estados Unidos na i-deploy ang mga launcher sa Japan o Australia bilang bahagi ng kanilang multi-domain task force. Ang Typhoon launcher na may ganitong kakayahan ay malinaw na nagdudulot ng alarma sa Chinese Communist Party. Ngunit sa panig ng kanilang mga kaalyado, ito ay isang game changer sa depensa sa rehiyon. Ang Typhoon launcher ay dinisenyo upang sumama sa puwersa habang sumusulong ito. Isa itong multi-domain weapon system na kayang umatake mula sa lupa, dagat at himpapawid. Nakatutuwang isipin na hindi na ito umaasa sa air superiority, isang mahalagang aspeto ng tradisyonal na estilo ng militar. Ang ganitong disenyo ay nagpapakita ng adaptation ng modernong digmaan. Sa kabila ng pagkakahalin tulad ng pangalan nito sa Typhoon, ang Typhoon launcher ay hinango mula sa Greek mythology. Sa mitolohiya, si Typhoon ay isang higanteng dragon na may 100 ulo at mga ahas bilang mga paa. Isang mas kapansin-pansing imahe kaysa isang bagyo. Sa operasyon, ang launcher na ito ay maituturing na isang versatile platform para sa pagpapalipad ng missiles mula sa lupa na dati
eksklusibo lamang sa Navy ships. Ang disenyo ng Typhoon ay isinilang mula sa Mid-Range Fire Systems Program ng Army noong 2020. Ang programang ito ay isang tugon mula sa mga ulat ng pagpapabuti ng Russian at Chinese artillery systems. Bagamat may kakayahan ng US na kontrahin ang mga ganitong banta, ang mga balang kinakailangan ay karaniwang pag-aari ng Navy at Air Force, kaya't isinama sa programang ito ang dalawang missile, ang Tomahawk Cruise Missile at ang SM-6. Mula sa isang blankong papel noong Hulyo 2022, naging ganap na operational ang Typhoon sa loob lamang ng mahigit 2 taon. Ang 4 na prototype nito ay naihatid noong bahagi ng 2022 at noong Hunyo 2023. Matagumpay nang na-test fire ang Tomahawk missile gamit ang launcher. Ang bilis ng implementasyon ay isang testamento sa kahalagahan ng sistemang ito. Ang Typhoon launcher ay maihahaning tulad sa Lockheed Mach 70 Mod 1. Isang sistema ng missile tubes ng Navy na inakma para sa lupa. Ang kakayahang mailagay ito sa mga shipping container ay nagdulot ng flexibility para sa deployment. Ito ang nagbibigay daan sa mabilisang pagtugon sa iba't ibang lokasyon. Ang Tomahawk missiles ay may abot na 1,000 milya at payload capacity na 1,000 pounds. Ngunit ang SM-6 ang tunay na game changer. Isa itong anti-everything missile mula sa drones hanggang sa ballistic missiles at maging sa mga barko. Sa bilis at versatility nito, ang SM-6 ay nagbibigay ng malaking tactical na bentahe sa mga tropa sa lupa. Ang Tomahawk missiles ay idinisenyo para sa malalaking nakapirming target tulad ng mga gusali at kuta, samantalang ang SM-6 ay para sa mas mabilisang target tulad ng mobile command posts at high-value assets gaya ng missile emplacements. Kamakailan, nag-anunsyo ang US Army na magpoproduce ng 500 SM-6 bawat taon. Ang SM-6 Block 1B, ang pinakabagong bersyon, ay hypersonic at may bilis na higit 5 beses sa bilis ng tunog. Isa sa mga rason kung bakit hindi agad nagkaroon ang US Army ng ganitong armas ay dahil dati illegal ang pag-develop ng ganitong klase ng sistema. Noong 1987, pumirma ang Estados Unidos at Soviet Union sa Intermediate Range Nuclear Forces o INF Treaty na nagbabawal sa anumang land-based missile na may saklaw na 500 hanggang 5,500 kilometro. Ngunit noong 2019, napansin ng US na nilalabag ng Russia ang kasunduan sa pamamagitan ng pag-develop ng ballistic missiles. Dagdag pa rito, hindi kailanman sumali ang China sa kasunduang ito. Dahil dito, nagdesisyon ang Estados Unidos na kumalas na nagbukas ng pinto para sa malawakang pag-develop ng bagong mga armas na ikinatuwa ng industriya ng depensa. Simula 2006, aktibo na sa serbisyo ng Russia ang Iskander, isang medium-range ballistic missile. Gayunpaman, unang ginamit ito sa lawak noong digmaan sa Ukraine kung saan naging malinaw ang limitasyon nito. Ang mga missiles na ito ay may saklaw na 500 kilometro at payload na 1,700 pounds. Ngunit kulang ito sa accuracy ng mga Tomahawk at SM-6. Dahil sa kakayahan ng Ukraine na pigilan ang mga Iskander, kinailangan ng Russia na maglunsad ng dobleng dami ng missiles upang matiyak na may makakalusot. Ang ballistic missile arsenal ng China ay mas malawak at advanced. Ang Dongfeng 21C, isang medium-range ballistic missile, ay nasa serbisyo simula 2006 at may saklaw na 1,100 milya. Gayunpaman, tulad ng Iskander, ang accuracy nito ay isang malaking hamon na maaaring magmintis ng 50 hanggang 100 metro mula sa target. Bukod sa mababang accuracy, ang Dongfeng 21C ay nangangailangan ng handa at matibay na launch pads para sa deployment. Ang backblast nito ay maaaring magdulot ng matindihang pinsala kaya't imposibleng gamitin ito sa lupa ng walang tiyak na lugar. Sa modernong teknolohiya, kahit ang paggamit ng simpleng Google Maps ay maaaring magbunyag ng mga posibleng launch sites para sa missile na ito. Binabago ng US Army ang kanilang estratehiya sa digmaan sa pamamagitan ng pag-deploy ng 5 multi-domain task forces. 3 sa mga ito ay itatalaga sa Pacific. Ang mga unit na ito ay magtatampok ng Typhoon launchers para sa medium-range operations, HIMARS para sa short-range at hypersonic weapons para sa long-range targets. Ang lahat ng critical na firepower ay matatagpuan sa Strategic Fires Battalion na nagbibigay daan sa mas mabilis at flexible na operasyon. Sa kasalukuyan, humiling ang Army ng $183 million para sa research and development at $233 million para sa acquisition ng Typhoon batteries. Layunin nilang makumpleto ang 5 operational batteries bago ang 2028 na may plano pang madagdagan ang deployment. Gayunpaman, dahil sa pagiging high-tech ng Typhoon, ito ay vulnerable sa cyber attacks. Bilang tugon, naglunsad ang Army ng bagong military occupational specialty na 17 Echo Electronic Warfare Specialist upang maprotektahan ang kanilang digital frontline. Ang pag-deploy ng Typhoon missile system sa Pilipinas ay hindi lamang isang teknikal na hakbang para sa modernisasyon ng ating militar, kundi isang mensahe sa mga potensyal na banta sa ating mga karagatang teritoryo at kaligtasan. Ang kakayahang maglunsad ng long-range missile
missiles mula sa isang mobile platform na hindi umaasa sa air superiority ay isang hakbang patungo sa isang mas malakas at mas handang depensa. Habang ang bansa ay patuloy na humaharap sa mga hamon ng geopolitical na tensyon sa rehiyon, ang Typhoon ay nagsisilbing simbolo ng modernong lakas ng ating puwersa na may kakayahang magbigay ng matinding epekto sa sinumang magtangka na maghasik ng gulo. Ang sistemang ito ay isang malinaw na paalala na ang Pilipinas, bagaman may limitadong mga pagkukunan, ay hindi papayag na maging mahina o walang kalaban-laban. Ang Typhoon Missile System ay magpapatuloy sa pagpapalakas ng ating pambansang seguridad at magiging isang mahalagang bahagi ng ating proteksyon laban sa mga banta na maaaring dumating. Para sa inyong suggestions, ilagay lamang sa comment section kung anong documentary ang nais niyong i-produce namin.